Ang sinulat ko po dun sa tatlong song sa album is, ito po yung nag-play ngayon, yung Puwiti sa iyo, tapos Alay ko, and ano yun? Iibigin kita, yes. Yun po yung tatlong sinulat ko. Thank you. Anyway, anong susunod mong serye? With ano naman? Sino makakasama mo? So far po yung nasabi sa akin nung contract signing to with Star Cinema, with Star Creatives po siya. And from Tita Malu mismo, sabi niya, banggitin ko na daw, okay naman po, it's safe to say na makakasama ko naman daw po si Jessie for the next teleserye. Sabi po, sa huli ko pong pagkakaalam. Good luck. Give me shoes sa pay ulit. Ayan, thank you, Romel. And then, mamaya mali mo manalo ka sa rapon. Okay, we have a question from Tito Ronald Constantino of Tempo. Siya na lang ko na meron kang musical background. I think you play the piano and a few other instruments. Paki-elaborate na on your musical training and background. Nagsimula po yan nung nag-aaral ako sa States. Yung elective ko po is band. So nagsimula yan usually po kasi merong pipili kayo ng elective. So napili ko band. So all throughout middle school, high school, and college, yun po ang na-take kong elective. So bali, sa States naman parang tuturuan ka nila hanggang sa gusto mo. And yung nanay ko rin kasi nagtuturo ng piano. So sa kanya ko nakuha yung, siya yung nag-inspire sa akin, siya yung talagang nagpupursige sa akin para mag-aral. And ngayon, more of self-taught, more of nagpapalessons din ako sa marami. Since marami na po ako nakilala, katulad ni Teacher Juan at Silvestre, na sobrang galing. Yun, nagkumuha ako ng assistance sa kanya. Yes. And soon, baka concert na. Yun nga ang inaano ko, yun ang pinagdadasal ko. Ayan. We have a question from Chelsea of Inside Showbiz Magazine. Yan. Sa 9 tracks sa album, ano yung pinaka-favorite kong song na? Isa sa mga paborito ko, syempre, ayoko nang maging bias, ayoko nang sabihin yung mga originals ko. Pero isa sa mga paborito ko is yung Di Bale. Kasi it's sa lahat ng mga kinanta ko, ito yung parang medyo upbeat, ito yung parang medyo pwedeng, pag narinig sa radyo, pwedeng sayawan ng mga tao, nakaka-happy lang talaga ng vibe. So ito yung, although lahat naman, but specifically this one, paborito ko. So, compared din sa nauna mong album, ano yung pwedeng expect ng mga tao dito sa second album? Dito po sa pangalawang album, ang kagandahan po dito ay puro originals. Dito po nila maririnig kaunang-unahan. So at least it gave me the opportunity to set the bar. Di ba, parang ako yung naunang i-express yung mga songs. So dito nila, yan ang maabangan nila. And puro originals with si Aida, si Lorna, at si Faye. Alam niyo, bihira na lang po yung naglalabas ng album ngayon na may mga original songs. Kadalasan, puro revival. Isa ba natatakot? Kasi di ba yung mga revival na parang meron ko sa mga tao, original parang nakakatakot na nagbibigyan doon ng mga kaibigan. Siyempre naman nakakatakot. Lagi namang nakakakaba pag gumagawa ng isang kanta. Siyempre lalo na pag original kasi hindi mo alam kung tatanggapin o hindi eh. Pero yun siyempre I believe in my work. I believe dun sa mga songs na pinarinig nila sa akin. At syempre dun din sa mga gawa ko. Talagang sinasabi ko nga palagi pag tinatanong nila ako it's a piece of me, itong album na to dahil parte ng buhay ko, talagang binahagi ko rin syempre sa mga kanta na yun. Thank you. Point well taken, Roma. Our next question will come from Miss Tina Bonifacio of Star Studio Magazine. Thank you. I see. People already know you're a singer. You've already released one album. This is the second. Pero yung side of you as a songwriter is something that people are not too familiar with. Can you just share with us a little background of how you got into writing songs? Tapos, ano ang process mo when you write songs?
do you write the lyrics first and then you ask someone to come in and write a melody? How does that happen? Sige, kwento ko na rin since nandito na rin lang tayo lahat. Writing, ever since nung sabihin natin mga 14, na mahilig na ako magsulat. Pero hindi pa po kanta. Mahilig akong magsulat lang, mahilig akong mag-free write. Kung ano man nasa isip ko, sinusulat ko lang sa papel para magkakaroon ako ng journal. So nung dumating po yung Beyond the Girl, nabigyan po ako ng pagkakataon para magsulat ng kanta. Katulad nung, kasi kailangan nila ng parang ng sweet melody na tinutugtog ni Andy po para kay Jade. So sabi ko, maganda i-personalize ko na lang. Paano kung gawin ko to para kay Kim? Diba? So ginawa ko yung ano ba na title na po yung kanta na yun? Ginawa ko yung Ako'y Sa'yo Lamang. Ginawa ko yun. So that was about 2 weeks. So, bali, ang nangyaring process po sa akin is kailangan nasa harapan ako ng piano. Tapos pinagsasabay po sila. You write the lyrics in your head and then yung melody Sinasabay ko na po. sinasabay mo sa piano. Yes. Nahihirapan ako pag lyrics lang or music muna, kailangan sabay sila para sa akin. And syempre, I want to take this time para magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa aking mga originals, sa mga sinulat ko. Syempre, nung nagsimula ako ng Beyond the Girl, talagang may mga nagsulat ng mga articles tungkol sa mga compositions ko. So, thank you sa lahat ng sumuporta. Thank you, Sian. May question ako for either Rox or Jonathan. May I know what made Star Records bet on Sian or take a risk on him? Ganong, alam naman, the public knows him more as an actor rather than a singer. Parang ano yung naging taya ng Star Records sa kanya? Bakit gano'n na lang yung kumpiyansa na meron na siyang 2 albums ngayon? I'd like to request Sir Jonathan Manalo. Ayan. Actually, si Sian kasi, sobrang lakas ng fanbase niya. And at the same time, syempre ang Star Records nandito kami. Committed kami to support yung mga talents na nagpapakita ng promise sa paggawa ng music. At si Sian isa dun sa mga rare artists na, mga rare actors na merong talent sa paggawa ng kanta, at the same time, pagkanta ng mga kantang sinulat niya. So ngayon, dito nga sa XL2, kaya nakalagay dyan, XL squared, parang Sian to the second power. Kasi this time, dinedevelop namin si Sian more than just a singer. Ito, dito sa album na to, mas ine-explore niya yung pagiging musician niya kasi sumulat siya ng kanta. Eventually, explore din namin yung kanyang pagiging multi-instrumentalist kasi more than just a singer, hindi lang siya singer, nagtutugtog siya ng iba't ibang klaseng instrumento. Tapos maganda yung background niya sa music education, classical kasi ang background ni Sian. Tapos yun, he can write his own song. So yun yung difference niya sa ibang actors actually na kumakanta lang. So, syempre kami sa Star Records, we support those kinds of talents. And syempre, given na yung sobrang laking fanbase niya na ready to support his music. Yun.